sa inyong lahat, lalo na sa mga kabataang nanonood sa akin ngayon. Ako po si Sister Roslyn Taneo, 39 years old. Ipinanganak po ako sa Cebu. Ako po ay napabilang sa Kongregasyon ng Daughters of St. Mary of Providence, kung saan tinatawag po kaming Guanelian Sisters dahil ang amin pong founder na si St. Luis Guanela. At siya po ay may pagmamalasakit at pagmamahal sa mga kabataang may kapansanan at mga matatanda. Nagsimula po talaga ang aking bukasyon nung ako'y nanaginip nung bata pa. Katulad po ni Don Guanela, na panaginipan ko po ang isang babae kung saan parang isang vision po yun. Vision na katulad sa experience ni Don Guanela sa Gualdera. At sa edad na 6 na taong gulang, yung babaeng maganda, kahit hindi ko man siya kilala, siya po yung nagbika sa akin na sundan ang kanyang anak. Maniniwala po ba kayo na hindi kami Katolikong praktisado? Dahil po yung aking mga magulang ay sila po laging busy sa pagtatrabaho, paggawa ng gitara dahil yun po ang aming pangkabuhayan upang itaguyod ang aming pamilya. Wala po silang panahon sa pagdarasal at pagsisimba. Ngunit isang araw po, nagkasakit ang aking ama. At siya po ay hindi na makakilos. Naiwan po ang aking ina na gumagawa ng lahat upang maitaguyod kami. Sa kabutihang palad po, gumaling po ang aking ama. Masasabi ko po isang milagro ang pangyayaring iyon at iyon po ang nagpabago ng buhay namin. Kami po ay naging Katolikong praktisado at simula po noon, kami po ay masigasig na magsama-samang nagsisimba buong pamilya. Natuto po akong magdasal dahil po sa aking mga magulang. Dahil po dito, yung pagnanais ko po ay mas pumigting pa siya. Niisip ko na talagang tinawag ako ng Diyos sa pagsisilbi at paglilingkod sa Kanya. Subalit hindi po umayon ng panahon dahil po noong ako'y nasa ika-16 na taong gulang, pumanaw po yung aking ina. Po ang naging dahilan upang lumayo ako sa Diyos at lumayo din sa mga activities ng simbahan. Yung mga payo po ng aking ama, hindi ko po sinusunod, hindi ko po pinapakinggan dahil nabubuhay po ako sa pagluluksa. Mahigit 1 taon din po yun na kinikinkim ko yung guilt feelings dahil po ako naging isang black sheep na anak ni mama. Pero ganun pa man, hindi po nagbabaya ang Diyos. Gumagawa po siya talaga ng paraan upang maibalik ako sa tamang landas. Kaya nung ako po ay nasa
ika-18 taong gulang, naisip ko pong pumasok sa pagmamali, pumasok dito sa Daughters of St. Mary of Providence. At nagpasalamat naman po ako dahil suportado nila ako. Kaya nandito po ako ngayon bilang isang Guanelianang madre. 16 years na po ako dito sa Guanelian Sisters at masasabi ko pong ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan upang ibalik ang kanyang mga nawawalang anak at isa po ako sa mga nawawalang anak ng Diyos dahil ang aking pong buhay kabataan hindi po siya kaya-aya pero ang Diyos ay nagmahal, nagpakasakit at nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. At ngayon, masaya po ako na naging isang madre dahil alam ko po ito yung buhay na gusto sa akin ng Diyos, ang maging isang tagapaglingkod, ang isang alagad ni Kristo. Kung saan maalala ko yung babae na nagsabi sa akin sa aking panaginip, sumunod ka sa aking anak. At ngayon masasabi ko ang babaeng yun ay ang mahal na Birheng Maria. Para naman sa mga kabataang babae na nais sumunod kay Kristo, huwag po kayong matakot. Maglakas loob po kayo, ipakita niyo po na mahal ninyo ang Diyos.